Hello, what's up at welcome back sa ating YouTube channel guys. So for today's video guys ay may tutorial na naman tayo patungkol sa ating mga piso wifi. So itong tutorial na to guys is kung paano natin i-apply yung script sa Microtech natin gamit ang Android phone. So itong tutorial na to medyo mahaba-haba guys. So sana masundan nyo ito. At syempre kailangan natin ng Node MCU dito, pero dapat ay naka-flash na siya into Wi-Fi kasi naghahanap ako ng flasher gamit ang Android phone, kahit OTG lang sana, pero wala talaga akong mahanap guys. So sana ay may gumawa nito na app na pwede tayong mag-upload ng mga bin file sa ating cellphone kahit OTG lang, at makaka-config na tayo or makaka-full config na tayo gamit lang ang cellphone. Kasi maraming nagpi-PM sa akin guys na may mga vendor sila na Wi-Fi is nahihirapan silang mag-config kasi wala nga silang PC or laptop. So dito guys, ipapakita ko sa inyo guys. Ang problema lang dito guys, yun nga yung sabi ko, is kailangan yung Node MCU nyo is na flash na into Wi-Fi. So manghiram na lang kayo guys, or kung may mga PisoNet doon, is doon na lang kayo mag flash guys. So yun nga guys, simulan na natin itong tutorial na to. So ang first dito guys, punta kayo sa Play Store. Yan. Then i-type nyo yung Microtech. Yan. So dito sa Microtech guys, ito siya, i-download nyo lang ito, itong Microtech Pro. Then ang second na i-download nyo guys is yung CX File Explorer. Yan. So ito siya guys ha. Yan. Yan yung i-download nyo. So since na-download ko na yung dalawa, is okay na yung sa akin guys. Then ang third is syempre magda-download tayo ng script sa ating website guys. So saan ba yung website natin? Itong blogspot natin guys. Ito siya. Yan. So ito yung gagamitin natin guys. Download ko lang. Yan. Then download. So yan. Actually na-download ko na to guys, pero i-download nyo lang. So okay na yan. Hindi ko na yan i-download. Then punta tayo dito sa CX file. Then dito sa local, dito natin mahanap yung, di-delete ko lang muna ito guys. Remove. Dito natin mahanap yung di-download natin na script. So hanapin ko lang, ito na siya guys. Yan. So yan lang yung in-extract ko guys, kasi yan lang yung kailangan natin. So after that, pag na-extract niyo na yung file na yan, yung RSC, punta tayo dito sa Microtech. Yan. Dito sa Microtech guys, punta kayo dito sa Discover. Yan. Then may makikita kayong 000 na IP, which is yan yung hoplite natin. Na-reset ko na kasi ito guys. So hindi ko na napakita, pero na-reset ko na to. Then i-click lang natin yan. Then dapat walang password kasi na-reset nga into no default configuration. So connect nga natin. At saka dapat guys, nakakonect kayo sa inyong SSID guys ha. So ang SSID ko guys is itong PLDT namin, home fiber. Then dyan ko sa mga port nito guys, yung modem na to, diyan ko kinonek yung Microtech ko sa port 1. So dapat ganun guys, kasi para ma-access natin itong hoplite natin or ma-discover natin yung IP na to. Kasi kung ibang router, or halimbawa ibang router kayo nakakonect, kinonek yung inyong Microtech, tapos data yung gamit nyo sa paggawa nito, hindi nyo madedetect yung or madidiscover yung IP ng Microtech nyo. So lalagyan ko lang guys ng password dito. So 1 lang ilalagay ko guys para mabilis. So 1. Yan. Set password.
So okay na yan guys. Then ilagout ko muna. Yan. Then lagay ko yung password. Tapos login ulit. Yan. Connect ulit. Yan. Yan. Goods na guys. Then punta kayo dito sa IP guys. IP. Yan. Then dito sa DHCP client, add tayo dito guys. Sa interface guys, piliin natin yung Ether 1 kasi diyan naka-connect yung ISP ko guys. So yan, okay na siya. Then check nga natin kung naka-enable. So naka-disable siya. Dapat kung naka-enable, may IP address na lalabas dito guys. Yan, katulad niyan, yung 192.168.1.136. So okay na yan guys. Then log out na tayo dito guys. Yan. So dito may makikita na kayong IP. So which is ito na siya guys. So yan, ikakopy natin yan guys. Yung IP na yan, copy. Then puntahan natin yung CX Explorer or CX file natin. Then ito yung kanina na script. So copy natin yan. Copy. Then back lang tayo dito guys. So ibaback ko lang yan. Then punta kayo dito sa network, new location, tapos remote, then FTP. Then dito natin ilalagay yung IP dito, IP. Then dapat yung username at password dito nyo ilalagay guys. So ito siya, yung password ko dito is 1. Then dito na dapat ilalagay guys. Yan, admin tapos 1. Yan. Then okay, di ba? Nakapasok tayo sa ating file. So ano ba itong napasukan natin na file? So ang napasukan natin guys is ito yung file ng Microtech, which is ito siya guys. Yan, dito tayo sa file. Yan. Yan yung napasukan natin guys. Ito na siya. Then dito natin ipi-paste yung script guys. So paste natin yung script. So di ba? Na-paste na. Then tingnan na nga natin dito kung dito na, di ba? Dito na. Yan. So goods na yan. Na-paste na natin yung script. Then okay na yan. Then punta na tayo ulit dito sa Microtech Pro. Tapos dito guys, di ba nag-add tayo kanina ng DHCP client, which is ito. So i-delete natin ito guys. Yan. So i-delete natin, then magla-log out tayo ulit. Yan. So dito tayo sa discover guys. Sa discover, piliin na naman natin yung itong 00 na IP. Then connect ka tayo. So try natin mag-connect. So yan, naka-connect tayo, di ba? Yun. Then dito na natin i-import yung script guys. So dito sa script, apply natin, hanapin natin yung new terminal. Yan. Import. Ito ang ita-type nyo guys ha. Import. File. Yan. Tapos equal. Yan na yan. Yung equal. Yan. Then, ang name nito guys. Yung name dito. So, saan ba yun? Hindi na tayo makakonect. Hindi na tayo maka-access. Kasi tinanggal natin yung DHCP client. So, ang ibig kong sabihin guys, ito yung files. Ito yung script. So, gawin na lang natin guys para madali. So, file name, i-copy natin yan. Copy. Di ba? Na-copy na. Then, punta tayo dito. Back tayo. Punta tayo sa new terminal. Then i-type na nga natin ulit import. Tapos file. Tapos equal. Then long press tayo dito guys. Then paste from clipboard. So dapat 15.src RSC. Then check lang natin, wait natin mag-load yung script. Yan. Wait lang natin mga 15 seconds. So yun.
So, script file loaded and executed successfully. So, ibig sabihin, okay na yung ating script na loaded na siya or na-apply na natin. Check nga natin sa interface. So, yan, di ba? May mga bridge na siya. May Ether 1, Ether 2, yan, di ba? Okay na siya. So, pag okay na yan, guys, ibig sabihin, goods na yung config natin. May config na tayo sa ating Hoplite. So, ganun lang kasimple, guys, yung sa Hoplite. So, dito guys, di ba, meron ganyan hotspot. So, i-remove lang natin yan. Yan. So, ito yung script natin. Remove na rin natin yan. Yan. Okay na. Yan. So, pag okay na yan, guys, ang next, guys, is ko-connect na tayo sa ating Node MCU. So, na-plug ko na yung Node MCU ko or na-power on ko na. Hanapin ko lang, guys, yung SSID ng ating Node MCU. Ito siya, guys. Yan. So, yan, guys. Dito guys, ita-type natin yung, pag nakakonect na tayo sa Node MCU, ita-type natin yung 172, which is IP niya. 172.217.28.1 tapos /admin. Yan, di ba? Then continue to site. So yan, napasukan na natin yung ating Node MCU. So dito, guys, type natin admin ng username at password. Dito sa system configuration, search lang natin yung SSID o Wi-Fi ID ng ating Microtech. So, ano bang SSID nun? Which is ito, guys, yung piso Wi-Fi. Click lang natin yan. Dito yan makikita. Then, dito sa Microtech IP, guys, palitan natin ito ng 0. Dapat ganyan. 10.0.0.1. Then ito, palitan natin ng ating admin. Tapos, di ba, ang password ko dito, guys, is 1. So, 1 yung ipapalit natin dyan. 1. Tapos, 1. Tapos yan, goods na siya, guys. Then dito, palitan ko lang itong coin slot abuse ng 10. Then sa ban is 1 minute lang. Then baba na naman tayo. Hanapin natin yung API key, generate lang natin yan, then save. So yan, guys. Pag na-save na yung, guys, is balikan na natin yung ating Microtech Pro. Yan, open tayo dyan. Then hanapin natin yung IP. Yan, nag-disconnect siya. So connect tayo ulit dito. Yan, hanapin natin yung IP DHCP server. Then dito sa list. So yan. So dito sa list, guys, ito yung ating Node MCU. Kung gagawin natin dyan is static natin. So click nyo lang itong settings na to, then make static. Yan, so na-static na siya. Then back tayo at hanapin natin dito, guys, yung hotspot. Then dito sa host. Yan, so ito siya, guys. Kung gagawin natin dito, iba-bypass lang natin ito, guys. So click natin yan dito sa settings na to, make binding. Yan, so hindi siya na-bypass. Paano ba i-bypass ito? Na-bind lang siya ng hindi na-bypass. So yan, check nga natin sa binding natin, IP binding. So dapat naka-bypass ito. Ito siya, guys, di ba? Dapat dito, guys, is same dito. So copy ko lang nito, copy. Then dito is dito natin ipi-paste yung address. Copy, paste natin dito. Tapos dito sa regular type dapat is bypass. Then okay. Then save. Yan, bypass na.
So yun lang yung gagawin natin dito guys. Diba? Okay na yan. Goods na. Ang last na gagawin natin guys is mag-a-apply na tayo ng ports. Or yung ating portal. So paano ba ina-apply yung portal guys? So may portal kasi ako dito. Open natin itong CX file natin sa main storage. Download. Then itong 60 KB. Then yan. So i-check nga natin kung anong settings nito. I-check natin yung IP kung tama. So 250 dapat is 240 lang yan. Ay 254. Then save. Tapos i-copy na natin ito guys. Copy. Then i-paste natin dito guys. And yung network, open natin ito. Dito natin ipi-paste guys sa file. Yan. Yun guys, okay na. Ngayon guys, try nga natin dito sa ating PC. So ito yung SSID guys. Open natin yan. Yan. Since na goods na siya, so dapat mag-redirect siya. Kung hindi man, i-type na lang natin guys. So 10.0.0.1. Yun, diba? Okay na siya guys. So dito yan nakakonek ha. I-disable lang natin to para sigurado kayo. Baka isipin nyo sa iba ako nakakonek. So naka-disable na siya guys ha. Yan. So sana yun. Ito. Ngayon ito try natin kung mag-i-insert coin siya. So waiting. Yun, diba? Goods na siya guys. So diba nakakapag-config tayo gamit lang yung cellphone natin. Napaka simple, pero yun lang ang problema kung paano natin i-reflash yung ating Node MCU. So kung gagawin nyo to guys, dapat yung inyong Node MCU ay naka-flash na into 1.5 setup. So tingin ko guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat at sana ay may natutunan na naman tayo. So pasensya na guys kung medyo magulo yung tutorial ko guys. Pero sana may matutunan pa rin kayo guys. Ulit-ulitin nyo lang yung video guys. At sana masundan nyo. Or mag-comment na lang kayo guys kung may hindi kayo naintindihan. So maraming salamat guys at peace.